Hello! Welcome back sa channel natin, and today magte-test tayo ng mini UPS from SKE. Ito po ay yung usually ginagamit natin pang router at mga CCTVs. Saktong-sakto to ngayon at tag-ulan na naman, at kung minsan kapag kumikidlat biglang nawawala ng sandali yung kuryente. Hindi naman matagal pero enough na siya para mag-restart yung router natin. Hopefully pag ito ang gagamitin natin, mape-prevent niya na yung micro outages na yun. So hindi na magre-restart yung router natin. Ito po ay pinadala ni DIY Pinoy. Tinitinda niya to sa store niya online. So ilalagay natin yung link below. So maraming salamat po for sending this unit para ma-test natin. So tingnan natin kung anong laman. Ito yung pang 12 volts or 9 volts output. So ayan, yung ating UPS. Dito yung power button niya at mga LED lights lang to for status, kung anong voltage yung nakaselect at yung battery percentage. Sa ilalim, specifications. So pwede siya sa 110 up to 240 volts AC. May USB type A, USB type C, DC output. Pwede siya ng 9 volts, DC 2 amps at 12 volts, DC 1.5 amps. So pwede mo siyang i-switch. Ayan, meron siyang switch dito, 9 volts at 12 volts. Tapos may PoE siya or Power over Ethernet, 24 volts yung output. Ayan. At ang maganda dito, LiFePO4 yung battery. Ayan, lithium iron phosphate battery. Ito yung input ng AC. So maganda, wala siyang power brick. Diretso na isasaksak sa outlet natin. At yung selector ng voltage output dito. May USB tayo. Parehong 5 volts to. Kahit etong type C. At ito yung ating Power over Ethernet. I think ito ay parang PoE injector siya. So for example, meron kang IP phone na kailangan ng PoE. Kung yung router mo walang PoE, kahit isaksak mo dun yung IP phone mo, hindi siya mag-work kasi walang power. Kailangan niya ng power. So ang gagawin mo, yung router mo ikakabit mo dito sa unang slot, and then yung IP phone mo dito mo ikakabit para mag-i-inject siya ng power sa Ethernet connection. Yun. So parang PoE injector na rin siya. Long press to turn on. Ayan. Makikita nyo, nakaset sa 12 volts. Pag switch natin to, naglumipat sa 9 volts. Check natin yung voltage output. 12.44 volts. Pag nag-switch tayo, almost 9.2 volts. So, pwede nyo gamitin to sa 9 volts na router if yung router nyo ay 9 volts. So, meron siyang switch. Tapos makikita nyo yung status, kulay red siya. Kulay red siya kapag hindi siya nakasaksak o walang power yung grid. Pag ikakabit natin siya, dapat magiging green siya. Ayun, naging green na. Pag pinatay natin, naging red. Tignan natin kung nag-work siya. Saksak natin to. Tapos, saksak natin. Ayan. Ilaw yung ating router. Papatay natin yung grid. Ito, nakasaksak siya sa extension. Tignan natin kung mamatay din siya. Hindi siya namatay. Gumagana siya at seamless yung transfer ng power niya. Most likely ay dahil yung design nito, hindi pa natin nabubuksan pero mako-confirm natin yan pag binuksan natin. Most likely yung design niya ay parang ganito. So yung AC, papasok yan, AC. Probably merong module dito ng charging, pang charge. Nag-output siguro yan ng voltage para sa battery natin, which probably is mga baka 12 volts yan. So papunta siya sa battery. Charger yan, ito yung battery natin. Tapos dito na yung output. Meron sigurong back converter or back and boost converter mula sa battery papunta dito. So output na yan. So ganyan lang siya. Yung charging circuit niya, probably meron siyang pass-through charging para pwede niyang i-charge yung battery. At kapag may nakasaksak dito, pwede niya rin i-power yung output. At pag puno na yung battery, i-stop niya na yung pag-charge sa battery pero continuous pa rin yung output niya papunta sa output dito. Palabas sa 12 volts or 5 volts. Yan din siguro nakakonect yung PoE natin sa battery. Baka ganun lang kasimple yung setup niya. Tignan natin sa loob kung ano itsura. Baka nandito yung mga screws. Makita natin kung ano yung battery. LiFePO4 daw pero manipis siya. Parang masyadong manipis para sa 32650. So ano kayang battery ang gamit nila? Wala. Walang screw.
Ayun, meron. Ba't ito wala? Wala rin. Dito lang may screw sa dalawa. Tingnan natin sa gitna. Minsan hindi kailangan tanggalin yung sticker. Pag pinipress mo, mararamdaman mo kung may butas. Wala. So baka tataas lang to. Hindi ko makita yung SIM kung saan ba siya o-open. Ayun. So ito ang laman niya. Apat na mukhang hindi siya 32,650, mukhang 26,650 siya. Ito 32mm ang diameter, 65mm ang haba. Ito 65mm din ang haba, pero 26mm lang yung diameter. So mas maliit siya. Ang capacity niya 5 amp hour. So kung 1 2 3 4, apat na cells yan, meron tayong 64 watt hours. Nakalagay ba kung ilang watt hours yung battery na ito? Wala. So wala siyang nakalagay kung ilang watt hours yung capacity, pero yan, 64 watt hours siya. Tingnan natin under the microscope para ma-explain natin kung paano nag-work to. So ito yung power input natin kung saan yung AC papasok. May bridge rectifier tayo dito para yung AC natin maging DC, and then i-step down ng transformer natin to, I'm not sure kung anong voltage. Most likely ay 8 volts siguro to. Kasi yung battery natin ay 2S siya. Apat yung cells pero 2S lang siya. Ayan. Ito yung negative, positive, tapos ito yung nasa gitna lang. So, ayan, makikita nyo. B negative, B1, B2. So, dalawang cell lang. Naka 2S lang siya. And then, dito, para sa LEDs lang, control ng LED. Ito microchip. Makikita nyo yung space dito. So ditong side na to yung AC, mga high voltage, at dito na yung sa kabilang side yung low voltage. May label na ayun, nakalagay dito, rectification, synchronization. Tapos mayroong lithium iron phosphate, kasi etong side na to BMS na yan. Ito BMS to. Tapos output na agad dito. So inductor para sa 24 volts output nitong PoE natin. Tapos may inductor most likely para dito sa ating 9 volts or 12 volts na output. Etong 5 volts, I'm not sure kung galing na agad dito. Meron tayo ditong regulator. Ewan ko kung dyan na galing or baka meron sa ilalim. Tingnan natin sa ilalim. Ito yung nasa ilalim niya. Ito nga yung, ayan, makikita nyo yung mismong AC side. So mag-ingat kayo dito kasi may capacitor yan. Etong dalawa, pwede mag-hold yan ng charge na pwede makakuryente sa inyo. Tapos pa dito yung output, ayan, makikita natin, ayun nga, 8.4 volts yung output. So after ng transformer AC na 8.4 volts pa rin, i-rectify na lang siguro yan papuntang battery na. Ito dito. Tapos may 12 volts. Ayan. So 12 volts nga ito inductor dito, PoE. Most likely ito yun para sa 24 volts dito. Yun lang. So ganun nga, tama yun sa diagram natin. Meron tayong AC input dito na i-step down niya yung AC ng 8.4 volts. Tapos charge niya yung battery natin, and then sa battery pupunta na siya sa output natin na 12 volts at 24 volts ng PoE. So wala talagang interruption yan, kasi pag pinatay mo yung AC, diretso agad sasalo yung battery. Check natin yung battery natin kung anong voltage. Ayan, makikita nyo 2S lang siya. Nakaparallel yung dalawa. 6.59 volts. Tingnan natin per cell. 3.2. So mababa lang 3.29. Tapos 3.29 din. Kung itatanong nyo kung pwede pa ba dagdagan ng capacity, di na po. Yan na yung kasya dyan. Kung ano lang ang kasya, yun lang naman ang pwedeng ilagay.
Hindi kasya ang 32,650. Ang 26,650, usually 5 amp hour lang talaga ang maximum na capacity niyan. Ayan. Check natin kung nagcha-charge siya. Meron siyang kinukuha ang 0.1. Lagyan natin ng load. Naging 0.2. Pag isasaksak natin yung charger niya, positive kapag kumukuha siya. Magbabago dapat yan ng sign kapag nagcha-charge tayo ng battery. Pag inon natin yung AC, ayan, biglang babaliktad, magcha-charge siya. So yung power na kinukuha ng router natin, directly galing na yan dito sa AC, mula dito. So nagcha-charge siya ng battery natin 1.4 amps. Hintayin lang natin matapos, titingnan natin kung anong voltage siya titigil. Tignan din pala natin kung ano mangyayari pag dalawa yung nakakabit na device. So hopefully kaya niya i-power tong dalawa. Ayan, so napapower niya naman. Ayan, may ilaw na. So nakikita nyo, may limit yung charging current na ating output dito from AC. Kasi kapag sinaksakan natin, ayun, bumaba yung current papunta sa battery at napunta siya dito sa bago nating sinaksak. So kapag wala nakasaksak sa UPS, kaya niyang umabot up to 1.9 amps sa pag-charge ng battery natin. So kung 1.9 amps yan, kaya niya siguro punuin itong battery natin kapag empty ng around 5 to 6 hours. Ayan, mukhang fully charged na. Hindi na nagbi-blink yung 100% na LED light. Check natin kung may current pa rin pumapasok. Meron pa rin. So hindi ibig sabihin hindi na nagbi-blink ay fully charged na. So babalikan ulit natin hanggang tumigil yan. Most likely naka-base lang to sa voltage. So tignan natin kung anong voltage ang kino-consider niya na fully charged. 3.38 tapos 3.39 yung isa. So almost 3.4 naman na yan. Ay almost full naman na talaga. Pwede mo rin palang patayin. May ilaw pa rin yung AC niya. Check natin kung nagcha-charge din kahit nakapatay. O, nagcha-charge din siya kung nakapatay. Mas mataas nga lang yung current na pumapasok pag naka-on siya. Tignan nyo, 1.8 kapag naka-on. Pag pinatay natin, nagiging 1.5 na lang. Ayan, tumigil na siyang mag-charge. 0 amps na yun nandito. So, wala nang pumupunta na charge papunta sa battery. Check natin yung voltage ng cells natin. 3.62 at 3.78. 3.65 dapat yung max. Ayan. Medyo mataas lang. So ang susunod na ay titest na natin, ikabit natin sa router to, sa ginagamit talaga naming router, para matignan natin kung gaano siya katagal bago malobat. Ito yung router natin. So try na nating ikabit to sa dito. So ang gagawin nyo lang para makabit nyo yan ay tanggalin nyo na yung power source niya dito. Ayan. So pag tinanggal nyo, ayan, so patay na. Yun yung power adapter niya dito, nandito. Tapos kabit natin sa UPS natin. Just make sure 12 volts. Kasi pwedeng di 12 volts. Ayan, 12 volts 2 amps yung nakalagay sa ilalim. Hindi pa pala naka-turn on yung UPS. So, turn na natin. Press. Ayan. Ayan. So, globe fiber to. Ayan. So, gumagana na siya. Check natin yung kung ilang amps ang kinukuha niya. So, walang kinukuha sa battery natin ngayon kasi nakasaksak pa siya sa AC. Tanggalin ko na sa AC. Mukhang nag-work na yung router natin. Kulay green na yung ilaw na mesh network. Ayan, kulay red na. Mukha siya ng 0.58 sa battery. Yung time pala natin 21:46 or 9:46 ng gabi. So, ita-timelapse natin din yan. Titingnan natin kung anong oras siya mamamatay. Kung 0.58, 0.54 yung amps na nakukuha dito, nasa around 3.7 to 4 watts. Siguro, yun lang yung nagagamit niya. Medyo mababa kasi siguro baka dahil hindi naka-turn on yung wifi nito. Kasi naka-connect lang siya dito.
Well, magte-test na lang tayo ng dalawang beses. Yung eto lang, tapos tetest din natin na dalawa sila. Ayan, kakapatay lang. Yan. So, tumigil siya ng mga 2.8 volts. Tapos, isasaksak mo lang. Ayan, at nag-turn on naman siya automatic. Tignan na natin yung time-lapse kung ilang oras ba siya nagtagal. So, ito yung time-lapse natin. Inabot to ng around 17 hours. Matagal na po yun. Ewan ko na lang kung hindi pa bumalik ang kuryente by that time. Tapos, pag kinompute natin yung total watt hours na nagamit niya, ay nasa 58 to 60 watt hours siguro yun. Which is close na sa 64 watt hours na capacity ng apat na cells na to. Tapos, nung kinabit din natin to, kasi isa lang yung nakakabit nung nag-timelapse tayo, tinest ko ulit na nakakabit ito kasi ito talaga yung mas power hungry kasi ito yung talagang wifi na router natin. Ito lang yung nagbibigay ng internet, tapos ito na yung nagbabato sa buong bahay ng internet. Marami kami nakakalat na ganito sa bahay, pang mesh network, at umabot lang siya ng 6 to 7 hours. So mas mabilis nung dalawa na silang nakasaksak kasi mas power hungry talaga to. Nasa umabot ng 1.5 amps yung kinukuha dito kapag nakasaksak na to. Tingnan natin. Ayan, 1.5 amps yung power na nagagamit kapag nakasaksak siya. Kaya mas mabilis na nalobat, 6 to 7 hours. Eto, kapag eto lang ang nakasaksak, nasa 0.5 amps lang. Now, ang gusto ko pang malaman ay kung gaano ka-efficient pa tong UPS natin. Kasi sa ngayon, kapag gagamit ka ng UPS, isa lang ang kailangan mong isaksak. Unlike kapag walang UPS, meron silang tig-isa na adapter dito. Tignan natin sa power meter natin. But before natin i-check yung output sa power meter, make sure puno na yung battery kasi tinanggal natin kanina. Ayan, so 0 amps na. So puno na. So kapag may pinapower siyang dalawa, ang nakukuha natin 13 and 12.8 watts sa dalawa na yan. Ngayon, i-try kong isaksak yung dalawang router natin. Tingnan natin kung mas mababa sa 12.8 watts. Ililipat natin sila isa-isa. Sana walang magalit sa bahay. Kasi papatayin natin yung router. Oops. So hintayin lang natin mag-boot yung mga router natin kasi ayan, kulang pa yung mga ilaw nila. Hindi pa sila operational talaga. Tagal, kulay red pa rin. So, ito na yung power usage natin after na tumakbo itong router natin ng ilang minuto. Nasa 10 watts lang. Unlike sa UPS natin na nasa 12 watts. Iniisip ko pa naman na baka mas magiging efficient tayo, mas less yung wattage natin kasi isa lang yung nag-convert ng AC to DC natin. Unlike eto, dalawa. Dalawa rin yung power losses natin pero mukhang mas efficient mag-convert ng dalawang to. Unlike dito. Pwede rin naman na yung wattage, additional wattage ay dahil sa ginagamit ng mismong UPS para mag-function siya. Kung iisipin mo naman yung feature na binibigay ng UPS ay okay naman na yung 1 to 2 watts na additional wattage kaysa naman mamatay yung routers natin kapag nagba-brown out. So, okay na rin yan. So, ayan po yung ating UPS from Smart Key Energy. So, pwede siyang magtagal ng 7 to 12 hours depende sa wattage ng router mo. Gaya nga ng pinakita natin sa timelapse, umabot pa ng 17 hours. Pero mababa kasi yung wattage nun. Pero nung dalawang router ang kinabit natin, yun, mga nasa 6 to 7 hours yung itinagal niya. Okay na rin, pang backup lang talaga para hindi biglang namamatay yung router nyo kapag nagba-brown out. So, okay na okay siya. UPS talaga na mga router natin. Pwede rin sa CCTV. At yung nga, pwede rin siyang pang-charge ng phone kasi meron nga siyang mga USB ports yan. Try natin. USB-C tsaka USB Type A. Ayan, nag-charge. 5 volts lang yung output niya, so hindi yan fast charger. Check natin. Ayan. Yung 5 volts lang ang kulay green. Siguro, ang itatanong nyo dito ay kung pwede bang i-upgrade yung battery. Yan na po yung pinakamalaking battery pwede ilagay dyan sa loob. Kung papalitan, madali lang siya palitan. Kasi gagawa ka lang ng ganito, gagayahin mo lang tong battery na to. May nabibili naman sa Lazada na replacement na cell nito, 26650. Nakabili na ako ng gantong cells before sa Lazada. At kung gusto mong i-upgrade, pwede mong lagyan ng external na connector dito para mag-parallel ka ng cells
sa labas ng case. Kung gusto nyong gawin natin yon para meron kayong guide, comment lang po kayo below. So yung link po nito ilalagay natin sa description and sa pinned comment below kasi maganda talaga siyang gamitin pang emergency kapag nagbo-brown out. So ayun po, pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!